Hello, good morning! This is Cora Sakdalan. Today naman po, i-discuss ko po sa inyo ang ating real property tax o yung pagbabayad po natin ng real property tax o yung amilyar kung tawagin. So dito po kasi sa Pilipinas at tawag amilyar, pero yun po yung real property tax po, yung tax ng ating property na binabayaran po ito sa local government dun sa munisipyo kung saan po located yung ating property. So, bibigyan ko lang po kayo ng sample ng ating real property tax. So, for example po, ito pong ating real property tax, located po ito dito sa Cavite. And then, ang ating pong assessed value ng property, ito po is house and lot. So, meron po tayong tax declaration ng building, meron din po tayong tax declaration ng land, kasi house and lot. And then, ang kanya pong building, yung assessed value po ng building is nasa 19,330. So, maliit lang po itong bahay. And then, ang land po is nasa 30,800. So, ang assessed value po niyan, ayun po yung assessed value. And then, ang real property tax po niyan, dahil outside Manila po tayo, province po, 1%. So, ang 1% po niyan is nasa 300, yung pong 30,800 is 308, and then ito pong 193,000 is 193 pesos something. And then, ang total po niyan, pag pinagsama po natin yung land and yung building, is nasa 501.30. And then, meron po, yun po yung pinaka-basic tax. And then, meron po yan, SEF. Ang tawag po dun yung Special Educational Fund. So, same po ng amount. Kung ano yung basic, yun din po yung SEF. So, ang total po niya is 501.10. Ang total po niya is 1,002 pesos and 60 centavos. And then, nagkaroon po tayo ng 20% discount kasi binayaran po natin ng advance. Ito po ay binayaran ng December 2024 for 2025 po. So, RPT po ng 2025, the whole year. So, may discount po tayo na avail na 20% na nasa 200.52. Yun po yung 20% ng 1,002 pesos and 60 centavos. Yun po ang naging total niya. Kaya maganda po magbayad ng advance kasi nakaka-avail po tayo ng discount. Kaya mas maganda po ganon. Kasi kung kayo po ay late, penalty po yon, hindi po discount. Kaya mas maganda po, tingnan nyo po yung inyong mga real property tax, kung updated yung payment, kasi para hindi na po kayo mag-penalize. Kasi kung masyado pong matagal na hindi kayo nagbabayad ng inyong real property tax, at kunwari umabot na ng 10 years, baka mamaya for auction na po yung property nyo. Binibenta na pala ng LGU or ng local government unit yung ating property. Kaya mas maganda po, updated. And then meron din pong city, na for example po, itong ating, ito po, meron po tayo dito example na meron tayong binayaran, province din po ito, na binayaran natin, same din po, 1% din yung ating basic tax. Ito naman po ay land lang, walang building. So, meron pong basic tax na, ito po, 769, and then ang SEF po ay 769 pesos din. And then, meron po siya na socialized housing tax. So, hindi po natin alam kung sino po mga city ang may mga socialized housing tax. Baka yun yung mga may pabahay. Kasi, dun sa may na socialized housing tax, so pwedeng buwis ng pabahay, di po ba? Pero hindi na po natin alam kung sino mga city. Pero dito po sa Cavite, na ito pong aming binayaran, nasa client namin, wala po siyang socialized housing tax. Pero yung isa pong binayaran namin na another province, meron siyang socialized housing tax. Yun po yung yung pong pagkakaiba. Kaya ayun po, tingnan nyo din po sa inyong mga pinagbabayaran kung ano po yung mga binabayaran na naka-covered po dun sa inyong amilyar na binabayaran. And then yun po yung makukompute nyo. Kung nasa province po kayo, yun po yung 1%. Kung nasa Manila, yun po na not more than 2%, yun po based on assessed value. Kasi may ibang client na
during move-in orientation po, dinidiscuss na po yan ng developer na kailangan magbayad ng ito po yung tax declaration nyo, ito po yung mga bayarin, ito po yung gato. Kaya lang ang developer po kasi, hindi yun talagang detail na kailangan nyo bayaran to, magpi-penalty to, hindi. Bibigay lang po sa inyo sa move-in orientation. Sa move-in orientation, dinidiscuss, pero minsan kasi pag once na nag-turnover na ng property, syempre yung client, syempre masaya siya, hindi niya masyadong na-adapt pa ba yun na ay, may babayaran pala. Kasi yung akala ng iba, pag na totally paid na niya yung property niya, tapos na doon, wala na siyang babayaran. Hindi po. Yung po yung simula, may babayaran pa rin po tayo. Pero at least, hindi naman po siya ganun kalaki. Kasi yung po is, syempre, property nyo na, kung kayo na po yung naka-move in, kung kayo po, say totally paid na po yon. Pero kahit hindi pa po paid yung property, nasa Pag-ibig o nasa bangko, na turnover na po sa inyo, kayo na po ang magbabayad nun. Hindi na po yung developer. So, kasi akala ng iba, pagka-title transfer na sa kanya, saka lang siya magbabayad. Hindi po ganon. Ang title transfer po, mapalit man po ng bigay ng title, pero kayo po yung naka-move in na i-turnover na po sa inyo yung property, kayo na po ang mag-handle ng mga payment ng amilyar o ng real property tax po niyan. Kahit po yung naka-bank loan, kahit po yung naka-in-house financing loan, kahit po yan ay naka-Pag-ibig housing loan, kayo po ang magbabayad as long as nasa inyo na po yung property na turnover na po. Ayun po, maraming salamat po. Again, this is Cora Sakdalan. Don't forget to like and share po and subscribe na rin po kayo. Thank you po.